Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Copides. Sa lahat po ng mga nagpapagal sa hanap buhay, sa mga uri manggagawa na nagtitiis sa gitna po ng ating pong mga challenge sa ating pong hanap buhay, good morning. Ito po ang ating gabay ngayon from Brad Jeff Elis Copides. Go Brad, maganda umaga sa iyo. Good morning, Ted. Of course, good morning sa ating mga taga-subaybay. Maganda yung tema natin ngayong araw na to. At ako po'y natutuwa na medyo maganda ang sikat ng araw dito sa amin at maganda rin ang gising ko. Maganda to siya kasi marami na naman tayong relevant issue. The danger of pride. Ayan. Sabi po sa Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Alam niyo po, madaling makita yung pride sa iba, pero mahirap itong makita sa sarili natin. Parang bad breath minsan. Madalas, ibang tao yung una nakakapansin bago tayo. Kasi po yung pride, hindi lang pagsasabing mas magaling ako kaysa sa inyo. Minsan, tahimik at subtle lang po itong pride. Pride is when we live as if hindi na natin kailangan ng Diyos. Kapag inisip natin na kaya natin ang lahat dahil sa sarili lamang nating talino, diskarte, koneksyon, experience, sipag, unti-unti natin nakakalimutan kung sino talaga yung pinanggagalingan ng ating lakas sa tagumpay. Ganito po yung nangyari kay King Nebuchadnezzar, makapangyarihang hari ng Babylon noong unang panahon. Malawak yung kaharian niya, maraming achievements. Isang araw, tinitigan niya yung kanyang kaharian. Sabi niya, hindi ba't ito ang dakilang Babylon na aking tinayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan para sa aking kalwalhatian? Ang daming akin doon. Aking tinayo, aking kapangyarihan, aking kalwalhatian. Nawala si God sa picture, nakala niya siya yung source ng lahat. Dahil po dito, hinayaan ng Diyos na mawala sa kanya lahat. Posisyon, kapangyarihan, katinuan. Okay? Pero of course, nagrepent siya, tinaas niya si Lord ulit, and then binalik yung kanyang katinuan. Alam niyo po, hindi masama ang achievement. Balance ko lang. Hindi masama maging mahusay, magaling, successful, influential. Ang blessing po ay kapag ang danger po, yung blessing, pag yan ang naging dahilan na nakalimutan natin yung blesser. Nakalimutan mo sino nagbigay. Kaya gusto ko lang i-share. Okay, as before I pray, madalian lang po ito. Paano mapaglabanan to? Number one, recognize. Yan, unang word, recognize. I-ask mo si God to reveal yung pride sa puso mo. Sabi niya sa isang salmo, God, you know my heart. See if there's any offensive way in me. Sasabi po ni David yan. Pangalawa, repent. Pag na-expose na ni Lord, sabi sa James, humble yourselves before God and He will lift you up. So after mo na-recognize, nag-repent ka. Pangatlo, rely. Depend daily on God's grace. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart. So pag tinignan niyo po, i-recognize natin, i-repent natin, at mag-rely tayo kay Lord all the rest of our life. So, tanong, saang bahagi ng buhay mo ngayon masyadong umaasa ka sa sarili mong kakayanan kaysa sa Diyos? May blessing ba, achievement ka na, kailangan mong ialay at ipagpasalamat sa Diyos, knowing na sa Kanya galing ang lahat. Again po, Kawikaan 16:18, ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan at ang nagmamataas ay ibabagsak. Tayo po'y manalangin, Panginoon. Alam namin, Lord, may tendency kami as human being to be self-centered, self-sufficient. In fact, yung unang tao, si Eva at Adan, ganun po ang naging kaso. Feeling nila, hindi na nila kailangan ng Diyos at nakinig sila sa kaaway. Tulungan mo kami, Lord God, to be humble in everything na ginagawa namin. Lahat kami, Lord, may tendency at may propensity na mag-fall sa ganitong pride. Kaya Lord, tulungan mo kami ma-recognize to at mag-repent at mag-rely on you every day. In Jesus' name, Amen. Amen. Salamat muli sa araw na ito, sa paalala po sa aming lahat, sa pamamagitan po ng Daily Brad. Thank you, Brad. Thank you. Salamat na marami. And bukas ay Miyerkules na. We'll catch you again tomorrow. Sa mga nag-aabang po sa segment na ito, sana po muli tayo po'y nabiyayaan ng mensaheng ito. Paalala sa ating lahat. Amen. Amen. Alright, Brad. Catch you again tomorrow. And sabi mo nga, maganda ang sikat ng araw diyan. So, pwede ka ng
pwede na tayo maglaba kasi Yun. kahapon hindi nakapaglaba. Ang kulit na to si Scotty siya, babati lang Ay, sa'yo. Oy, Scotty, ang ayan. kulit eh. Oo. Sampa ng sampa sa akin. Scotty, bumati ka na lang. Naku, si Yan. Scotty naman talaga at halatang alagang-alaga ni na Oo, Pastor at Ate Grace. Yung kanyang aso si Thompson. Talaga. Yes, oo. Na-dedicate ko lang na anak nila ni Jinky last 2 months ago. So, Oo. Hindi naman Sige. buntis ulit si Jinky. hindi, Ay, taon-taon hindi pa. yan. Sabi ko, taon-taon Kaya pag, nagde-dedicate ako. kaya pag tinawag niya yung dalawa, Scotty! Thompson! Pwede. Anyway. Catch you tomorrow, Brad Brad Jeff. Yes, batiin ko lang member ng church namin sa Angkor. Kuya Alan Martin ng Valenzuela, happy birthday. At si Lara Wee ng Cavite, belated happy birthday. Thank Mga you. miyembro natin yan. Thank you so much for Alright. joining, watching. Alright, paalam na ako Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.